sana yung gusto kong simbahan kung saan tayo ikakasal. Happy anniversary, Melissa. Alam mo ba, simula nung makilala kita, wala akong inangat kundi ang makita ka maging masaya. Wala akong hindi gagawin para sa'yo, Melissa. Mahal na mahal kita. Diyos ko, kahit anong gawin ko, hindi pa rin mawala sa isip ko ang masasayang alaala namin ni Felix. Tulungan mo po akong matutunang mahalin ng buo si Roberto. Sana po, hindi ako nagkamali sa desisyon kung pakasalan siya. Sana din po, lumabas na ang katotohanan sa korte. Ibigay niyo ho sa akin ang hustisyang matagal ko nang hinihintay. Madam Ofelia, kayo na po ang uupo sa witness stand sa susunod na hearing. Attorney, kailangan paghandaan nating mabuti yan. At sana wag makarating kay Felix kung anong sasabihin ko sa korte dahil alam kong hindi na naman papayag yun. Hindi naman tayo nakakasiguro kung hawak ko talaga sa legal judge na yun. Pero I will do everything para ma-acquit si Felix. Everything. Saan kaya yun? Saan ba kasi napunta yun? Eva? Ano na naman kinakalikali mo dyan? Hinahanap ko po kasi laruan ko, Tita Ami. Hindi ko po makita. Kamusta na kaya ikaw, Daddy? Sana okay lang siya, Tita Ami. Sana binabantayan siya ng mga guardian angel. At sana makalabas na siya sa kulungan para makita ko na ulit siya. Madam Ofelia, sinabi niyo na maayos naman ang pagsasama ni Melissa at Felix. Tama po ba? Oo. In fact, binigay ni Felix kay Melissa ang lahat ng gusto niya. Bahay, alahas, damit, lahat. May nagbago po ba sa pagsasama ng dalawa? Yes. Isang araw, pumunta sa akin si Felix at sinabi niyang nanlalamig daw si Melissa sa kanya. May nakita po ba kayong dahilan kung bakit nanlamig si Melissa kay Felix? Yes. Nakita ko silang magkasama ni Roberto. In fact, si Roberto ang dahilan kung bakit ginusto ni Melissa ang mawala si Felix sa buhay niya. Dahil malandi ang babae niyan. Nakita niyo naman, magkasama na silang dalawa. Hindi yan totoo! Hindi ako malandi! Order! Kagalang-galang na hukom. Maaari bang mahiling sa hukumang ito na pagbawalan na ng testigo na magsalita ng masasakit patungkol sa aking kliyente? Sustained. Sinabi niyo na nakita niyong magkausap ang mag-inang Melissa at Amor. Maaari niyo bang sabihin sa hukumang ito kung ano ang narinig niyong napag-usapan ng dalawa? Melissa was telling her mother na kailangan idemanda niya si Felix para malinis ang pagbabalikan nilang dalawa ni Robert. Hindi yan totoo! Matagal mo na akong hindi gusto, kaya gumagawa ka na ng kwento para sirain ako! Order! Pasensya na ko kayo. Gusto ko lang protektahan yung sarili ko. Hirap na ako. Tama na yan. Walang katotohanan ang sinasabi ni Mama. Hindi mo lang ding babae si Melissa. Oh my God, Felix! Don't do this! Order! Order in the court! Minahal ako ni Melissa. Hindi niya magagawang magtaksil sa akin. Ako may kasalanan sa kanya.
Pinakasalan ko siya na hindi ko sinasabi na ako ang rapist niya. Na ako ang gumasa sa kanya. Niloko ko sa Melissa! Niloko ko siya! Niloko ko sa Melissa! Niloko ko siya! Order! Your Honor, inaamin ko na ang pagkakasala ko. Gusto ko na matapos sa lahat ng ito. Felix, stop this, please! Order! Order in the court! Felix, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Your Honor, wala po sa tamang pag-iisip ang kliyente ko. Kaya lang po niya nasasabi ang mga bagay na ito. May I ask for a court recess, Your Honor? Kailangan ko pong makausap ang kliyente ko. Okay. The court shall be in recess for 20 minutes. Thank you, Your Honor. Felix, kailangan nating mag-usap. Felix, what were you thinking out there? Ha? Felix, hindi mo pwedeng gawin yun. Makukulong ka. At alam mo ba kung ano ang parusa sa rape? Ha? Reclusion perpetua. Yung mga gusto mo mangyari, Felix? Ha? Felix, huwag mong ilubog ang sarili mo kung kaya mong lusutan. Lying is the only thing that could save you. Please, Felix, do this for me, please. Please. Attorney, maapektuhan ba ang kaso ni Felix sa sinabi niya kanina? Anong dapat natin gawin? Nakita mo na kung gaano ka-hype ang Felix na yan. E di inamin din niya lahat ng mga kasalanan niya sa'yo. Maluloko na nga siya. Kriminal pa. Siguro naisip na niya na gusto niya pagbayaran ng lahat ng kasalanan niya. Melissa, kung matino siyang lalaki, dapat matagalan niyang inisip yun. Pero huwag kang mag-alala. Malapit na siyang magdusa. Sigurado ako mabubulok siya sa kulungan. Hindi pa tayo nakakasiguro. Kasi pwedeng i-retract ni Felix yung mga sinabi niya kanina. Sigurado ako na yun ang iuutos ng abogado niya sa kanya. Well, this is a little bit anticlimactic since you signified your intention to admit your guilt during the last hearing. But the rules require that you enter a plea to the charges filed against you. Are you ready to enter a plea? Yes, Your Honor. Are you sure? Do you know of the consequences of your actions, Mr. Rastro? Yes, Your Honor. Inaamin ko ang mga akusasyon sa akin ni Melissa Santiago. Na totoo pong nilinlang ko siya at ginahasa ko siya. Order! Is this your own free will with no coercion from anyone? Yes, Your Honor. Kusang loob ko itong ginawa. Mas gugustuhin ko po mabulok sa kulungan. Kaysa habang buhay kamuya ng taong mahal ko. Order! Do you have any objection? No objections, Your Honor. Then, the accused, assisted by his counsel during the rearrangement, pleaded guilty. The crime is proven beyond reasonable doubt. And this court finds the accused guilty beyond reasonable doubt of the crime of rape. Oh, God. And hereby sentences Felix Rastro to an indeterminate period of reclusion perpetua. So ordered. No! No! Sige lang po, sige. No! Sandali lang. Felix! No! No!
Akala ko ba kinausap niyo si Felix? Ano ba sabi niya? I'm so sorry, madam. Yun po ang naging desisyon niya. Felix, no! Hello, Felix. No! I'm sorry, Rosita. Felix! Regina! Melissa, ginawa ko to dahil mahal na mahal kita. Sana mapatawad mo na ako. Sige na. Ikulong nyo na yung rapist na yan. Melissa! Melissa! Felix! Felix! Okay ka lang ba, Mari? Hindi mo na napigilang maluha. Sobrang saya dahil sa wakas mapaparusahan rin yung lalaki nagpahirap sa'yo ng mahabang panahon. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito, Ami. Ano mo sabing naawa ka kay Felix, ha? Hindi ko naman sinasadyang maramdaman to eh. Nung makita ko siya kanina, hindi ko kaya makita siyang ganon. Parang may mali sa mga pangyayari kanina. Melissa, tama lang kay Felix ang makulong. Baka naman nakakalimutan mo. Malaki kasalanan niya sa'yo. Alam ko naman yun. Pero malaking parte pa rin siya ng buhay ko. Minahal ko si Felix. Mahal ko pa siya. Melissa, tapos na kayo ni Felix. Ituon mo na ang atensyon mo at pagmamahal mo sa taong deserving sa puso mo. Si Roberto yun. Mahalin mo siya ng gaya ng dati. At magsimula kayo kasama si Eva. Paano ko sasabihin sa kanya na matagal niya hindi makikita yung daddy niya? Lola, matagal pa po ba tayo dito? Baka po kasi mainip si Peaches eh. Matatapos na siguro yung hearing. Maya-maya lang siguro nandyan na ang mami mo. Lola, ano po yung hearing? Alam mo, ikaw talaga, lumalaki ka na kaya ang dami mo ng tanong. Sa ngayon, hindi mo pa maintindihan ang ibig sabihin ng hearing. Pagdating ng panahon, papaliwanag ko sa'yo, ha? Nauuwang Lola, bibili lang ako na may inom. Pero huwag kang aalis dito. Opo. O, sige. Tara, Peaches, laro tayo. Ito ka. Ha-ha. Oo, bawal dyan. Dito lang, dito lang. Dito lang, dito lang. Oo. Oh. Dito tayo, dito tayo, dito tayo. Come. Peaches, para si Daddy yun ah. Daddy! Daddy, saan po kayo pupunta? Hindi na po ba kayo umuwi? Hindi pa pwede. Tagal pa makakauwi ang daddy. Bakit po? Daddy, sumama ka na lang sa amin. Na kailangan
ko na umalis na. Pwede mo na akong bisitahin dun eh. Pero bago ako umalis, may papangako ka sa akin. Ano po yun? Napakabait ka, anak ka. Lagi mo susundin ang mami mo, ha? Kahit di mo kasama araw-araw, huwag mo kalilimutan yun. At sana kapag naiintindihan mo na lahat ng ito, huwag mo bagong tingin mo sa akin. Sana mapatawad po ako, anak. Mahal na mahal ka, anak. Daddy, wag po kayo umalis. Malulungkot po ako. Huwag mo masaya ka lang, ha? Kaya ako binigay sa'yo sa pictures, di ba? Para may kasama ka, para hindi ka nalulungkot. Halagaan mo sa anak ka. Huwag mo siyang pababayaan. I can't believe this is happening, Regina. Mabait na bata si Felix. He doesn't belong in jail. Pinalaki ko siyang matino. Masisira ang buhay niya sa kulungan. Ophelia, pabayaan mo na si Felix. Siya ang may gawa nito at kagustuhan niya lahat. Hindi ito mangyayari kundi dahil sa malas na babaeng yan. Kasalanan lahat ito ni Melissa. You woman from hell! Ano? Masaya ka na? Sa ginawa mo kay Felix? You destroyed his life! Sinira mo ang buhay ng anak ko! Sandali lang ho, Madam Ophelia. Si Felix ho ang unang nanira ng buhay dito. Ginahasa lang naman ho niya kaibigan ko. Mami, tama na nga. Tara na. Halika na! Alam kong nagkamali si Felix sa'yo. But he did everything to save you. Inalagaan ka niya. Minahal ka niya. Pero anong ginawa mo? Tinapon mo lahat yun. Dahil sa isang pagkakamaling hindi naman niya sinasadya. Melissa, wala ka sana rito kung hindi dahil kay Felix. Daddy, wag ka na po umalis. Hindi pwede, anak eh. Eva? Tara na. Lagi na sa Eva! Eva, halika na! Eva! Eva, halika na! Eva, please. Babalik pa po ba si Daddy? Oo naman, anak. Matagal lang siyang mawawala, pero babalik din siya. Gaano po katagal? Anak, hindi ko talaga alam kung paano mo ito maiintindihan kasi napakabata mo pa. Pero kailangan ko talaga magpakatotoo sa'yo. Makukulong kasi yung daddy mo dahil may nagawa siyang kasalanan. Ano pong kasalanan? Basta anak, malaking kasalanan. Sasabihin ko na lang sa'yo pag medyo malaki ka na, ha? Pero inaman niya naman po yun, di ba? Marami pang bad kaysa sa kanya.
Bakit hindi na lang po siya patawarin para hindi na siya makulong? Si anak, may mga batas tayo. At kahit inamin niya yung kasalanan niya, kailangan niya pa rin pagbayaran yun. Huwag ka nang umiyak. Wala man ang daddy mo dito. Magkakaroon ka naman ng isa pang daddy. At mahal ka rin niya. Sino pong daddy? Roberto, pababa na rin si Melissa. Pinapatahan lang yung bata. Salamat, Ami. Pasensya ka na, Roberto, ha? Kamusta si Eva? Magiging okay na rin siya. Roberto, salamat talaga sa tinulong mo sa kaso. Sa wakas, tatahimik na rin ako. Makukulong na rin si Felix. Matatapos rin palang lahat ng to. Melissa, ngayon sarado na yung kaso. At naibigay na yung tamang hustisya. Siguro naman baka panahon na para isipin mo naman yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Baka pwede na natin pagtuunan ng sarili natin para magsimula ulit. Hindi ko pa naman nakakalimutan yung Roberto. Does that mean na pwede na tayo magpakasal sa lalong madaling panahon? Kaya ko naman tanggapin natin. Lahat. Hindi ko lang matanggap na magkakaanak ka. Ay, na gumahasa sa'yo. Roberto! Roberto! Bakit, Melissa? May problema ba? Roberto, gusto ko malaman ng totoo. Bakit hindi mo ako nagawang pakasalan noon? Melissa, aminin ko sa'yo. Naduwag ako. Hindi ko kinaya. Naguluhan. Patawarin mo ako kung naging mahina ako. Yun yung pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Pero, Melissa, hindi na mangyayari yan. Kasi sigurado na ako ngayon. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, Melissa. And I'm sorry. Sana pagbigyan mo ako ng panahon na may tama ang mga pagkakamali ko noon. Okay na yun, Roberto? Gusto ko lang makalimutan yung mga masasakit na nangyari sa akin noon. Kaya nga ako nang balik dito. Para gawin yun. Please say that you still want to marry me.
Hindi naman nagbabago yung desisyon ko, Roberto. Salamat, Melissa. Salamat. Kahit saan mo gusto magpakasal, sabihin mo lang sa akin, kahit saan simbahan. Roberto, kung pwede sana, huwag na lang sa simbahan. Gusto ko lang sana ng simpleng civil wedding. At kung pwede sana, pamilya at malalapit na kaibigan lang ang dadalo, ha? Kung yun ang gusto mo, basta ang malaga. Makasal tayo. Mukhang wala na kang makakapigil sa pagpapakasal niyo ni Melissa. Basta wala nang atrasan yan. Hindi na mangyayari. Hello, Mama. Bakit ka napatawag? You have to stop, Roberto. Hindi niya pwedeng pakasalan ng Melissa na yan. Hindi po pwede mangyari yon. Ako pa rin ang asawa ni Roberto. Pwede po ba natin puntahan si Daddy? Namimiss ko na po siya eh. Siya lang, mahal ko. Si Felix ang totoo niyang mahal, hindi ikaw! Huwag mo lukoy na sarili mo sa nararamdaman mo. At tanggapin ko ang parusa magdusa dito. Huwag mo lang ibibigay ang puso ko sa'yo.